Kakapasok lang, naku po, nabulabog na. Garcia nagulantang sa matinding pasabog ng isang abogado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre suportahan natin si General Macanas, ang The General's Viewpoint. Syempre bisitahin natin yan mga katunay para lagi tayo maging updated sa mga vlogs ni General. Pagpatuloy natin. 2 hours ago, Comelec Chair Garcia inamin na nagulantang matapos ang isinampang disbarment case laban sa kanya. Saan niya? Aba, mabentang-mabenta ngayon si Garcia, no? Inamin ni Commission on Elections Chairperson Attorney George Garcia na ikinabigla niya ang disbarment case na isinampa sa kanya ni Attorney Jordan Pizaras. Ayon kay Pizaras, sinabihan umano siya ni Garcia na kakailanganin niya ng 300 million pesos para manalo sa pagkakongresista sa unang distrito ng Bohol. Ngunit, ayon kay Garcia, hindi umano ito totoo at nabaliktad lamang siya. Okay? So, yan po. Ang Comelec Commissioner, ito yung exact statement niya. Ako po ay nagulat at nagulantang doon sa na-file na kaso laban sa akin sapagkat ako po'y mukhang nabaliktad sa bagay na iyan. Okay? So, disbarment case sa Supreme Court. Okay. So, may dalawa pong korte ngayon. May Court of Public Opinion at saka Court of the Land, yung Supreme Court. So parang kinakasuhan siya nito, no? Itong isang to. No, si Garcia. Na parang disbar. Naku. Disbar ka na. So, bahala na ang Supreme Court na mag-decide kasi anybody can file a disbarment. Pansin ko, ang dami nagiging trabaho ng Supreme Court ngayon. Kasi lahat ng mga nangyayari ngayon talagang sa kanila yung bagsak eh. Siyempre, yung mga umaapila. Di ba? Eh, yung mga nandoon nga sa mga impeachment ni VP Sara, yung mga nasa kamara, di ba? Pinapaano dyan sa Supreme Court. Kung sila gusto nilang umapila dun sa nangyari na pagsoli ng impeachment na papel ni mga dokumento kay na tungkol kay VP Sara dun sa impeachment. Di ba? Kaso hindi naman sila nagre-reklamo dyan, hindi sila umaano dyan. Pero syempre, talagang gamit na gamit ngayon yung yung Supreme Court sa nangyayari. Kasi pag gusto namang sampahan talaga o umapila ng mga nasa side ng mga Duterte, syempre dyan naman sila pumupunta sa Supreme Court. Syempre wala namang iba. Kaya mas maganda na rin sa Supreme Court kasi naiisip natin dito sa Supreme Court is nagiging sila dito. Kahit paano nagiging transparent. Kasi kung hindi sila transparent, naku paano na kaya tayo? 'Di ba? Kung pati sila magdidesisyon ng paliko-liko. Siguro naman hindi naman sila makokontrol o ano. Kaya kahit paano pasalamat tayo, meron pa tayong natatakbo ang Supreme Court. Case. Maalala ko si Mr. Larry Gadon na disbar disbar. Nandamay pa. Nag-file siya ng disbarment case laban kay BP Inday Sara. So, depende sa Supreme Court kung gaano nila kabilis aksyonan kasi ang dami nga namang kaso na
may sasampa. Kumbaga si Gadon, no? Sinabi niya, hindi lang ako ang maididisbar. Kailangan meron akong kasama. Baga parang hihilahin kita sa impyerno. Parang ganun. Ito, ang kulit talaga nito ni Gadon. Ako dati natutuwa ako dyan eh. Kahit naman kayo mga katunay, alam ko natutuwa kayo dati kay Gadon. Kaya parang nakakainis na siya, no? Pa sa Supreme Court. So, hindi ko kilala itong attorney Jordan Pizaras. Ako, di ko- Congressional candidate siya sa 1st District ng Bohol. Oo. Believe din ako sa tapang nito. I think siya pa ata ang unang abogado, unang losing candidate na nagsampa ng disbarment case. Yan, kay Garcia. Disbarment case laban kay Comelec Chairman George Garcia. Kasi alam ko, attorney yan eh, no? Si Garcia. Nasa tingin nyo ba mga katunay, madidisbar ba yan si Garcia? Katigan ka yan? Ano kaya? So let Justice Tumitindi labanan roll. ngayon. Tingnan natin ano. Kailang punta tayo sa Court of Public Opinion. Kasi nakakabahala na po ang nangyayari sa COMELEC. Una, yung Duterte Youth Party List na ilang eleksyon nang sumasali sa eleksyon. 2016, correct me if I'm wrong, kung 2016, 2019, 2022, 2025, apat na eleksyon na sila sumali. So, nandiyan naman yung kanilang certificate of registration. Hindi naman kung may mali o may kulang silang requirement, bakit sila pinayagan yung mga naunang eleksyon? Tama. Hindi kasi para sa akin kasi parang personal to eh. 'Di ba? Parang pinulitika sila sa lagay na 'yan eh. 'Di ba? Ako siguro nung una hindi sila napapansin kasi hindi naman sila ganito kaaktibo na ganito na syempre alam naman natin kung ano yung pinaglalaban nitong Duterte Youth. Syempre may pinaglalaban sila para sa bayan, para sa ganito, para sa ganyan. Syempre hindi pa rin mawawala doon na konektado pa rin sa Duterte. 'Di ba? Ngayon, syempre, alam naman natin, maingay Duterte ngayon eh. Alam natin, matinding kalaban ng mga Duterte. At alam naman natin kung sino-sino yung mga kalaban ng Duterte. 'Di ba? Hanggat maaari yun ang pine-prevent kasi. No? Bakit ngayon pa? Dahil Kaya ba? ngayon, kasi ngayon, dahil mainit talaga yung eleksyon talaga, ay mainit talaga yung politika ngayon. 'Di ba? Kumbaga ayaw nila lang, ayaw namin madagdagan ng Duterte pa dito sa Kamara. Sa Senado nga, ang dami ng Duterte dyan eh. Tapos dito pa sa Kamara, mantakin mo, di ba, 18 yung bumoto ng ibalik yung impeachment na dokumento laban kay BP Sara, di ba? Tapos pag sa Kamara, nagkaroon pa ng mga Duterte dyan, paano na yung kinabukasan ng iba na anti-Duterte doon? Kaya hanggat maaari, is mahilot-hilot na. Hanggat maaga pa. Parang ganun yan. Ay, nako. Ang Duterte Youth Party List ay nag-attempt na magsampa ng impeachment case laban sa Pangulo. Tanong lang naman ito. Nagtatanong lang po. Na although hindi naman tinanggap ng Kamara. Wala lang. Basta lang. So ito, pagkatapos ng eleksyon, 2.4 million votes, correct me if I'm wrong, yun lang matandaan ko, na pangalawang party list na nakatanggap ng mataas na boto. Pangalawa sila, di ba? Akbayan. Tapos, una, dinilay o hindi pre-proclaim ang mga nanalong kandidato. Yes, yung nominee ng Duterte Youth Party List. So paano yan pag natalo sila sa inaapila nila, halimbawa mawala sila, may aabante na naman na natalo? Parang ganun. Ay nako. Takin mo, pangalawa na sila, natalo pa. Diba? Kitang-kita naman ang daming bumoto, 2 milyon.
Tapos talo pa. Eh di wow. Di pre-claim. Ngayon, cancelled ang registration. Ibig sabihin, wala na. Wala nang pag-asa ang party Duterte Wala Youth na. Party List. Oh. Sana meron pa din. Pagkatapos yung Duterte Youth Party List sa cancellation, Si ito Uy na naman. naman. Si Congressman Benny Abante. Si Abante kasi, no? Parang gusto nilang maibalik sa kamera. Kasi parang walang thrill. Siyempre, yung Quadcom, ano na eh. Kumbaga, ano na eh. Disband na eh. Diba? Wala na si Dan Fernandez doon. Wala na iba doon. Si Padua. Wala na. Siyempre, para magkaroon na naman ng ano, ng excitement, kailangan natin dito si Benny Abante. 'Di ba? Kailangan pumasok uli siya rito para magkaroon ng excitement. Oh. Kulang sila sa pastor doon. Na-proclaim na yung winner sa 6th district si Congressman-elect Joel Chua Uy. Proclaim na. O ngayon, bigla. Sama ano, no? Naproklama ka na, no? Natanggal ka pa. Ang grabe, no? Binoto ka na, wala pa rin. Ay, nako. Ano kaya masasabi ni Mayor Isko dito? Annulled yung proclamation dahil daw hindi botante o hindi there is something wrong sa certificate of candidacy ng kalaban ni Congressman Abante. Ang alam ko, matagal naman siyang politiko doon. Matagal na siyang I think konsehal ba yun? Hindi ko kabisado. But matagal na siya sa Manila na politiko itong si Joel Uy. So, yun po. Mga naglalaro sa isipan ng taong bayan. And then, itong si MG Kiambao Reyes, meron siyang post na nung pagkatapos ng TRICOM hearing, nag-usap daw sila ni Congressman Abante at napag-usapan na yan na hindi daw talaga makakaupo yung Joel Uy na yan. Oh, talagang ano, parang hinaharang na ba siya, ganun? Iba talaga. Iba talaga na pag nasa posisyon ka, kayang-kaya mong kontrolin lahat ng mga bagay-bagay. Kumbaga sa isang pelikula, hindi pwedeng lahat na nandito, bida. Mawawala na ng thrill ang pelikula. Kaya nga kahit comedy, nagkakaroon pa rin ng bida, ng kontrabida. Diba? Kasi siyempre mawawala na ng thrill eh. Lalong-lalo na siyempre magkakaroon ng impeachment kay BP Sara. Diba? Tapos tatakbo pa si BP Sara sa 2028. Ayaw nila maging mahina yung ano eh, yung anti sa mga Duterte. Kailangan laging stay lang tayo, lagi tayong malakas. Para ba ipakita natin sa kanila na we stay strong and get together. Eh baka naman yung mga natalo na ano, baka magsipanalo yun ngayon. Baka yung mga tumalo sa kanila, yun pa yung matalo. Naumpisahan na rito kay ano eh, kay Bossing Abante. Ay nako. Pero wala na gagawa kung ano magiging desisyon nila dyan. Ay nako. Yun, nabasa ko lang sa post at ngayon nagkatotoo na hindi nga makaupo. Castillo Nelly. Kawawa naman si Uy, no? Na nga ikaw ang mawala sa pwesto at hindi si BP Sara. Roland Makulit kasi si Oquiton, Garcia. hindi pa tapos ang laban kahit lumayas ka sa Pilipinas. Pagkababa ni Marcos, hahabulin ka ng konsensya mo. Ay, naku. Yan din dyan ako nai-excite eh. Pag natapos yung ano, term ni PBBM, ano kaya ang mangyayari? Diba kayo mga katunay, kayo ba, naiisip niyo yung mangyayari? Kasi ako, kung iisipin ko, parang ako kinikilibatutan ako sa mangyayari talaga eh. Marami, parang marami. Hintayin na lang natin. Grabe. Ano kaya? Elaine Agot de la Peña, moabot ra ang gaba nimo. Maraming mananagot. Nako. Yan. Marcy Roldan, wow,
Nagulat ka, sir. Di nga. Jenny Maurin, ikaw, Garcia, dapat talaga madisbar kay dagway mo, murag, medyo masama. So, dito... Madisbar, malakas to ngayon eh. Alam naman natin, tropa pips eh, nasa position. Hirap kalabanin talaga pag nasa position. Ay, nako. Talagang babawi ka na lang talaga pag wala ng position. Halos negative laban kay Commissioner Garcia. So, yun na yung sinasabi kong Court of Public. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun, binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.